motors ng mga mini 4-wheel drive natin, kumpleto na tayo so far ng mga dash series. So ito yung light dash, power dash, saka yung hyper dash. So nakita niyo naman before na sa mga practice runs natin, ginagamit natin siya. Pero meron pang kulang para makumpleto siya. Ito yung sprint dash. So far, ito yung pinaka mabilis or pinakamalakas na motor na allowed sa mga regulations ngayon. So titignan natin, nandito sa likod yung RPM niya, rating. So between 20,700 to 27,200. Pero pag napanood nyo yung past video natin na ginawa regarding dun sa mga band motors, katulad nitong Ultra Dash, so marami tayo nito, and yan Jet Dash. So far, umaabot ito dun sa around 33 to 37,000 na RPM pag ginamitan ng break-in method using boot camp. So yun yung pinaka maximum potential niya. Kaya karamihan ng mga races ngayon, lalo na yung sa mga speed races, ito yung ginagamit. Tapos, pinapair nila sa 3.5/1 or 3.7/1 na gear ratio. So ngayon, since meron tayong dalawa, pwede na natin siyang subukan. Pero una sa lahat, i-break-in muna natin siya dun lang sa DIY break-in method na ginagawa natin dun sa mga past motors natin. And then, maghahanap tayo ng racetrack na hindi masyadong technical yung pwede siyang i-support para matest natin yung performance niya compared dun sa other motors na meron tayo. A few moments later. After ng process ng DIY break-in method natin, ngayon test natin ngayon yung mga motors. Titignan natin yung siguro yung rated speed niya. So for now, wala tayong accurate pang sukat ng RPM niya. So nag-rely muna tayo dun sa speed checker. So tignan natin yung first na motor. Okay, let's go. Motor number 1. So ang maximum speed ng motor sprint dash motor number 1 natin is 33.1 kilometers per hour. So yan. So yan pala ang result ng, of course, hindi pa yun yung full potential niya, no? Most probably. So punta ngayon tayo doon sa pangalawang motor. So ang highest rated speed niya is 30.89 kilometers per hour. So yun. So take note, ito nga palang gear ratio na ginamit natin for yung test na unit natin is 4:1. Yun. Ngayon naman susubukan natin i-test siya dun sa 3.7/1 na gear ratio. Tignan natin kung may difference doon sa rated speed niya.
Okay, dun sa sprint dash motor number 1, ang maximum rated speed niya is 34.04 kilometers per hour. So yun, improvement siya dun sa 4:1 na gear ratio. So try natin yung motor number 2. So for motor number 2, ang maximum rated speed niya is 32.37 kilometers per hour. So again, improvement siya dun sa 4:1 na gear ratio na 30 kilometers per hour. So ibig sabihin yan, nakadepende rin yun sa gear ratio na ginagamit natin. So doon nakikita nyo yung proof ng concept niya. So yun. So next step, as I've said earlier, ano na tayo? Practice run na. Balik tayo ngayon sa Vertis North para sa track test natin. Kikita nyo, same layout naman siya. Kaparehas lang nung nag-practice run tayo ng mga stock advanced setup. Dala natin yung dalawang sprint dash motors, tapos naglagay tayo ng label para ma-distinguish natin yung isa't isa sa testing natin. Try muna natin yung sprint dash motor number 1. Ilalagay natin dito sa Magnum Saber na VMAX setup. Tapos voltage control muna tayo, mga 1.3 volts muna yung sa first run natin. First run. Try naman natin yung 1.4 volts. Second run. Third run. Ngayon, try naman natin yung sprint dash motor number 2. Tapos sa first run, same voltage, 1.3 muna. First run.
Try uli natin, 1.4 volts naman. Second run. Third run. At yun na nga yung pag-break-in natin ng Sprint Dash motors na nabili natin sa actual tracks. So as you can see, medyo depende sa voltage, consistent naman yung track times as long as stable yung setup ng car. So as you can see here, hindi naman perfect yung mga runs. Merong mga times na nag-force out siya. Pero at least majority of the runs, okay naman yung setup. Kinaya naman niya. So gaya ng lagi kong sinasabi, kailangan pang batakin ng husto para makonsider siya na isali sa mga actual competitions. Again, if you like this practice run video, paki-click yung thumbs up button and pasabay na rin ang subscribe. Thank you for watching and see you on the next practice run.